Diretso? Matagal nang Hindi kinagupit ko kasi. nagtitiis, Hindi talaga lumabas na ganun. matagal nang lumalaban Malapit. sa kahirapan ng ating buhay. Ngunit hindi tayo sumusuko. Ako po ay isang matagal na ring artist. Mga alagad ng sining. At trabaho rin ako sa mga banyaga noong unang ako'y bata-bata pa sa animation industry. Pero ako po ay retired na. Ako'y masaya dahil ang aking mga anak ay nahilig din sa larangan ng pagguhit at pagpipinta. Kami sa bayan ng Angono, ang art capital ng Pilipinas. Maraming mga artist din dyan ang may mga pusong makabayan. Ako'y nananawagan sa mga kapwa ko artist, kahit saang lugar sa buong Pilipinas o yung mga nasa abroad, mga OFWs na mga artist. Hindi naman po tayo kailangan magkasama-sama dito ngayon. Kahit nasa isang ibang lugar kayo, gamitin nyo ang inyong talento. Ang pagguhit, pagpinta, pagsulat, manawagan tayo. Hilingin natin ang pagbaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag nyo nang pahirapan ang ating bansang Pilipinas. Huwag nyo na pong pahirapan, nakakaawa na po. Lalo na ang mga mag-aaral na halos araw-araw, maagang bumabangon, pumapasok, na asikaso ng kanilang mga magulang. Hindi malinaw kung ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkapareho tayo ng pangalan. Ferdinand din po ako, Mr. President. Ferdinand po ako. Matagal ko na pong dinadala ang pangalan na ito at iniingatan. Sana po ingatan nyo rin ang pangalang inyong dinadala. Mahal na Pangulo. Hindi po kami violenteng tao. Inihiling po namin kung may konsensya ka pang natitira, ibigay mo na sa iba ang panunungkulan kung hindi mo kaya. Matagal ko na pong hinihiling yan. Tatlong taon na sinabi ko kung hindi mo kaya, magparehab ka na. Kawawa ang ating bansa. Ngayon pong gabing ito, kahit mangilan-ilan lang kami dito, kami ay naninindigan para sa bayan. Hindi ito nakukuha sa dami, hindi ito nakukuha sa yaman o kung ano ang suot namin o kung saan kami nanggaling. Kami ay mga pangkaraniwang tao lamang. Araw-araw nakikibaka sa buhay. Sana po, kahit paano man lang, makonsensya kayo, Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. At kayo, kagalang-galang na Speaker Romualdez. Tama na po ang mga drama mo. Ito po ay kilalang-kilala na ang mga galawan mo. Kulang na lang na sumali ka sa Itbulaga o sa America's Got Talent kung gusto mo. Pero hindi ka mananalo. Kilalang-kilala ka na po ng mga Pilipino. Crazy Brook, shoutout. Tama na po. Ma'am Leticia, shoutout. Ibigay mo na po sa iba ang panunungkulan. Lalo na sa mga totoong congressman na may tunay na pagmamahal sa bayan. Please, ilaban niyo po ang para talaga sa bayan. Wag na wag po ninyong nanakawan ang ordinaryong Pilipino. Sana po sa gabi ito, manalangin tayo, lalo na ang mga
mga nasa simbahan na tahimik. Ako po ay dati rin sa kristal. Alam na alam ko ang mga galaw ng mga kaparian. Nakasama rin po ako nung EDSA 1. Dito, natatandaan ko, dito kami sa harap ng Camp Crame. 1986. Daladala ko pa yung aking gitara, galing ako sa simbahan. Narinig ko si Cardinal Sin nananawagan sa radyo. Sumakay lang ako sa jeep, dala ang aking gitara, at pagdating dito malapit sa may bandang Meralco, hindi na po makatuloy yung mga sasakyan dahil marami ng tao. Naglakad na lang ulit kami. At nakita ko ang mga kabataan doon sa harap ng Camp Crame, doon ako sumama sa kanila. At nung gabing yun, nadama ko ang pagmamahal, kahit hindi ko masyadong kilala yung mga taong dinatnan ko. Maraming nagbibigay ng pagkain, maraming nagbibigay ng tubig, at ang mga sundalo ay hindi kami sinaktan. Yun ang natatandaan ko nung panahon na yun. At noon din EDSA 2, nandun din ako dito, sa harap ng galeriya din. Natatandaan ko nung gabi yun, ang inabutan ko naman na isang magaling na mga awit nung gabi na yun ay ang mahal nating mga awit na pumanaw na, si Miss Corita. At ito po ay para sa kanya ring alaala. Aawitin ko sa inyo. Narinig ko ang kanyang awitin. May bulong, gising na, at ang mundo lagi iyan. Oras na, Palakpakan po natin mga kapatid. oras na, May Miss Corita po'y panawin. magpasya ka ng mundo. Tama na, pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Ang pagkatakot ay sa isip lang. Kung daay titiyak at ang ulo'y laging bigat, oras na hingin mo ang sigaw ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang bayan ko! Mga kababayan, dito muna si Captain D. Mga kababayan, sapagkat isusunod po natin sa awit na ito ang isa pang awit ng pagmamahal sa ating bayan. Awitin ito na nagmula sa tula ni God Andres Bonifacio. Ang title nito, Aling Pag-ibig pa ang hihigit saya. Ito po ay napakagandang tula na ginawang awitin mula sa isang dakilang bayaning Pilipino na si God Andres Bonifacio. Itatawag natin si Dayan at ang kanyang kapatid si will you join? Sige. Dali ka, join. Ito po ay magandang awitin, Brother Oliver. I-assist po natin. And then pagkatapos nito, ay magkakaroon tayo ng symbolic noise barrage at ang pagsumada ng ating activities
kung mayroon pang speaker. Is na yan? Please come over. Okay? Sumada mo na. At ingay mo na, ingay. Kaya dito ka muna, mag-iingay daw muna mga Pilipino. 1! Teka. Kadriver ko nito na ranking. Maiwagang pisto. Maiwagang pisto. 5, 4, 3, 2, 1.